At kami po ay nagbabalik dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Ako po inyong bantay sa Kamara, Isa Avendaño Umali. At ako po inyong bantay sa Senado, Nympha Rogado Ravelo. Mga kapuso, sa pagkakataong ito, ang makakausap natin. Yun! Ayan, first time after 3 years. Oo, pero syempre, na-interview sa ibang mga programa, di ba? Oo, dito lang sa atin sa Bantay Balita sa Kongreso. Si Senator Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po. Nympha, Isa, magandang umaga. Sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga rin. Good morning Ayan, po. sir. Good Thank you morning so po. much po sa inyong panahon sa amin. Ayan. Sir, unahin natin yung mga bills o impeachment na kaagad. Exciting part na agad. Sir, dun po sa impeachment po ng Vice President, kasi ano po ba yung anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa July 28, sir? Hindi yung dapat mangyari, kundi anong ini-expect, hindi lamang kami, kundi yung taong bayan. In-expect nila, matutuloy yung trial, magre-reconvene yung court kasi iba yung composition. Pagkatapos magsisimula na mismo yung impeachment trial. Yun ang ina-expect ng marami. Sir, iba po yung ini-expect sa mangyayari sa realidad. So kung yun po ini-expect. Totoo yun. Kasi hindi natin pwedeng ma-predict kasi collegial body yung impeachment court, yung Senate as an impeachment court. At nagro-rule lagi diyan kung ano yung mga decision aside from yung actual conviction o yung decision ng conviction or acquittal, talagang simple majority ang mananaig. Ngayon, depende rin kung ano yung magiging aksyon na gagawin kung ito'y mayroong question sa halimbawa sa saligang batas patungkol do sa Article 11 doon sa accountability, libre naman o free naman yung kung sinong interested party na dumulog sa Supreme Court. Okay, merong sinasabi yung iba na final, unappealable, hindi reviewable yung decision ng impeachment court. Tama 'yon. Kasi malinaw 'yon. Pero nagre-refer 'yon do sa conviction or acquittal. Ang isang tanong doon, kung halimbawang mag-entertain at meron na nga yung motion to dismiss, ang tanong tulad nung naipahayag ng Senate President Chis Escudero na simple majority yung boto. Tama rin yun kasi hindi pa naman decision yun. Hindi na-require ito ng so many number of votes, kundi kung simple motion, parang administrative yung action na gagawin, talaga majority lang mananaig. Ang tanong, ito ba'y naaayon do sa provision ng saligang batas patungkol sa impeachment case na naidulog na transmit na sa Senate? So kasi ang lagi pong sinasabi nga, nasa Constitution maliwanag, ang trabaho po ng Senado is to try and decide. So ibig sabihin, obligado po kayo na magsagawa ng paglilitis. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko. Opo. Na simple lang yung lengguwahe na to try and decide. So kung tataliwas kami doon, bagong yun, parang novel, hindi ito nasusubukan pa before. So first impression ito. At narinig ko rin yung interview ng spokesperson ng prosecution team, si Atty. Bukoy, na sinabi niya, malamang idudulog nila sa Korte Suprema at kukwestiyonin nila yung kung haliwang madidismiss nang wala pang trial. Kasi tantamount to, isa lang naman ng maski nga yung mga criminal cases, di ba? Meron ng conviction sa RTC, hindi absolute yun. Hindi tulad ng dati, may double jeopardy. Na pag na-acquit ka, wala na magagawa. Pero may bagong ruling na lumabas na kung saan pwedeng i-review kung tantamount to grave abuse of discretion. So ganun din ang pwedeng sabihin nila ng prosecution, i-apply din natin sa impeachment court. Kasi wala naman nangyaring pagdinig, bago pa lang yung trial, dinismiss na on the basis of a motion to dismiss. Pero kayo po, Senator Lacson, how confident po kayo na matutuloy talaga sa 20th Congress itong impeachment trial? Ito based sa composition ng 20th ng Senado sa 20th Congress? Hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi question nga ng batas ito Kung uubra ba yung motion to dismiss, aksyonan ng simple majority na hindi pa nagtatrial. Pag naandyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, mga senator judges, marami diyang mga
divergent na mga views na kung saan mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Kung hindi man debate doon sa mismong impeachment court, sa focus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin, even without conducting or starting a trial? Ubra ba natin i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng diskusyon. Ako, initially, ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, na try and decide. Hindi po pwede, sa akin to ito yung aking pananaw sa ngayon kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung mga kaibigan kong mga dating mahistrado na dati nang nakukonsulta ko pagka may mga legal question na dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin noong araw. So ayun, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson kapag merong tumayong senador na mag-move to dismiss, tututoy kayo Hindi, doon? sa akin, ang Senator Judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi judge saan ka naman nakakita ng huwes, siya pa mismo yung mag-move to dismiss, kami rin yung magde-decide. Ayun, So yung motion to dismiss, manggagaling dapat yun sa defense. Buti binanggit po ninyo. Kasi po, di ba, nung June 11, nakita na ho natin yan tumayo. Kaya ho na pag-uusapan kasi yung dismissal na ito. Dahil tumayo dun si Senator De La Rosa at nag-move to dismiss. Seconded by Senator Bongo. Na bago lamang ni Senator Alan Peter Cayetano, instead na desisyonan po nila yung dismissal ay, di ba, ni-remand po, na-return yung articles of impeachment. So, kaya na pag-uusapan yung dismissal. So, sir, pa-expound po. Ako, maliwanag ako doon, Nimpa. Isa, hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang Senator Judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. Kasi, at katawa-tawa, di ba? Kakatwa yung judge ka, saka nakakita sa court, alam ba, nandun yung judge sa ibabaw, siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya pupukpok. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupukpok, this case is dismissed. Di ba napaka-awkward? So hindi rin po pwede yung binabanggit po ni Senate President Chis Escudero na pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case versus Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Yung sa pananaw ko sa ngayon, I have to consult nga yung mga nakakalam ng malaliman sa batas. Na hindi lamang ililimit ko yung pagtatanong ko sa aking legislative staff, magtatanong din ako doon sa mga mas maalam sa constitutional law, sa provision mismo, yung Article 11, yung pag-interpret. At dapat balikan natin yung transcript kung kinakailangan, yung diskusyon, yung deliberasyon ng yung CONCOM, Constitutional Commission, yung mga miyembro patungkol dyan sa pagtalakay doon sa Article 11 para makita natin yung intent ng provision na yan patungkol sa impeachment case. Ayun. So ang sa dismissal, sir, or halimbawa mag-budin i-convict na walang trial, basta hindi yun dapat manggaling sa Senator Judge. Yun ay manggagaling lang sa defense. Diba? Yes, ako definite ako doon. Na hindi pwede manggaling sa judge yung motion to dismissal. To dismiss kasi wala pa nangyayaring ganun eh. Kaya nga, di ba, nag-comment nga rin ako noon na napakamali yung judge mismo yung mag-move to dismiss ang kaso na siya mismo. Nagkataon lang na ito, 24 yung judges. Maski nga sa halimbawa, Sandigan Bayan o kaya Court of Appeals, Sandigan Bayan na lang para talagang naglilitis ng criminal cases. Saka naman nakakita ng 3 sila, pagkatapos yung isa sa kanila, mag-move to dismiss. Pagtatawanan siya ng 2 kapwa niya maestrado pag gano'n. Maganda pa nga yung term ni sir, parang sabi niya awkward. Pero pagka sa layman's term, para ka namang sira nun. Ikaw na nga ang maghahatol tapos i-move mo. So sir, ang sa ngayon po sir, kasi ang ang humihingi ng dismissal, sa ngayon sir ay yung pong kampo ng Vice President, nandun po sa kanilang answer ad cautelam. Ang sabi po ni Attorney Reginald Tonggol, ay yun daw po ang unang re-resolbahin pag nag-resume ang impeachment court. Kaya lang sir, di ba dun sa corona impeachment trial, alam ko meron ding motion to dismiss, pero para hiningi nila yung dismissal dun sa kanilang answer doon sa impeachment, pero hindi po ni-resolve yun ng impeachment court. Kahit sa mga korte, nandyan yung answer, nandun yung reply ng prosecution, pero diretso na paglilitis. Na trial na. Oo. Sir, kayo po, Tama. sir,
Tama, sa akin pa tama 'yun. Maski sa mga ordinary mga courts, mga RTC, minsan dinidefer muna yung decision tungkol sa motion to dismiss. Italakay na muna, tuloy-tuloy yung trial. Tapos at any point, sa akin naman, ang gusto rin natin at gusto ng mga kababayan natin, makita muna yung presentation ng prosecution, ng kanilang mga ebidensya. Mas pa-appreciate namin as senator judges yung kung ano yung nilalaman ng ebidensya. Ngayon, saka pwedeng i-rule yung motion to dismiss kung walang kalaman-laman naman. Of course, hindi ko sasabing ganun dapat ang mangyari. Pero questionable pa rin yun kasi nga try and decide eh. Kailan tapusin yung trial, saka mag-decide ang each and every senator judge na kung siya ba'y nagko-convict o nag-a-acquit. Pero at the very least, dapat makapagpresenta ng ebidensya yung prosecution team. Hindi pa nga nakapag-present. Anong basis na i-dismiss mo yung kaso, hindi mo pa nakikita yung o na-appreciate yung ebidensya ng prosecution team, di ba? Parang anong basis? Opo. So sir, anong magiging mukha, anong mangyayari sa credibility ng Senate kapag ka po outright dinismiss po yung articles of impeachment dahil po sa boto ng mga kapanalig po ng mga Simple Duterte? majority. Well, at the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kasi kami, dapat independent body at saka malinaw naman na hindi reviewable at saka appealable yung decision ng impeachment court. Pero patungkol ito sa trial. Sa trial. Yung decision mismo ng acquittal or conviction. Pero ito, motion to dismiss, hindi effectively nag-acquit pero hindi on the basis ng mga ebidensyang naipresenta kundi technicality. So naaayon ba yun? Ito ba'y ano yung magiging aksyon ng Korte Suprema? Ang nakakahiya rito, kung halimbawa majority, 13 at least 13 ang nagsabi na hindi, i-dismiss na natin. Siyempre, yun ang ruling ng impeachment court kasi majority. Ang nakakahiya doon, kung idudulog sa Korte Suprema, particularly ng prosecution team, at ito na nga yung mukhang kanilang sinasabi, na pagka ginawa ng impeachment court, na i-dismiss ito on the basis of the motion to dismiss without the benefit of trial, dudulog sila sa Korte Suprema. Ang nakakahiya, pag na-reverse kami. At sir, pwede pa pong magkaroon ng crisis, halimbawa, ni-reverse kayo, inutusan kayo ng Supreme Court, mag-trial kayo. Pero yung 13 nanindigan hindi kami magta-trial. Magbobotohan pa rin po kayo kasi kung sakasakali sir, di ba? Kung susundin nyo o hindi yung Supreme Court. Walang hindi pwedeng sumunod sa Supreme Court. Ang sabi nga nila, di ba? Right or wrong, pag nag-decide at Supreme Court, it becomes part of the law of the land, di ba? Maski anong petition na dinulog sa Supreme Court, maski questionable, maski hindi sumasang-ayon, maski karamihan pa ng mga kababayan natin, maski buong Kongreso pa, hindi sumasang-ayon, kailangan tumalima tayo. Otherwise, nasa na yung rule of law natin kung hindi natin susundin yung kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Kaya sila nandun, sila yung final arbiter at saka sila yung pinaka-final interpreter ng saligang batas o anumang batas na umiiral sa ating bansa. Na yun, chaotic na yun pagka hindi pa namin, alam ba, na-reverse kami, hindi pa rin namin susundin. Medyo kami yung at fault nun kasi Supreme Court yun, igalang natin. And then, sir, kailan po dapat magkaroon ng katiyakan kung magkakaroon ng trial o hindi? Kailangan mo ba mag-caucus kayo bago mag-convene yung Congress o yung Senate, ang impeachment court? Kasi ang kay Senate President Escudero pong style kasi is walang caucus. Pag nandyan na tayo sa floor, dyan tayo mag-usap para transparent, magkaalaman kung anong stand ng kung sinong senador, walang taguan. The presiding officer is just one of the senator judges. Siya lang yung presiding officer. Hindi siya yung masusunod. Kami magde-decide, majority sa amin na magsasabi na mag-caucus tayo. Pag-usapan natin sa caucus bago tayo pumunta sa plenaryo o doon sa impeachment court mismo. Hindi po pwedeng isang tao lang magdedikta. Wala tayong caucus. Dito natin discussin. Kung ang gusto ng at least 13 ng mga senator judges, mag-caucus kami. Hindi siya pwedeng masunod. Ang masusunod, kasi demokrasya tayo eh. Opo. So dapat ngayon, kung sumang-ayon sa kanya yung karamihan, yung majority, dito na natin discuss, yun ang masusunod. Kasi at least,
kami lahat, yung mayorya sa amin ang nag-decide na huwag na tayo mag-caucus, dito natin pag-debatihan yan. Pwede rin yon. Pero kailangan, hindi lang isang tao ang nagsasabi noon o nagdidikta noon. Kailangan at least 13 of the senator judges ang papayag na huwag na mag-caucus at mag-discussion na lang kami doon sa mismong plenaryo. Or baka, sir, po pwedeng well, siguro kung magko-caucus kayo, sir, July 28 na or 29 pag-open po ng Congress, sir, kasi baka kasi depende kung sinong Senate President eh. Di ba? 28 walang masyado magagawa kasi opening yan pagkatapos SONA sa hapon, di ba? Opo. So ang talagang pinakasimula talaga ng regular session, although ang regular session starts opening ng Congress starts on July 28. Doon formal magbubukas yung 20th Congress. Pero ang business, matatakil lang ito the following day, July 29. Yun ang practically, yun talaga yung mangyayari. Hindi practical isipin na 28 pa lang magdidiskusyon na kami kasi sa umaga, opening, speech at posibleng magkaroon ng eleksyon para sa Senate President. Yun yung eleksyon ng mga committee chairmanship saka mga officers ng Senado. 'Di ba pinagpapaliban pa yun the following day. Opo. So sir, ang ideal and expected na mangyari barring kung ano man, barring Manilo. Sir, 28 mag-open ng Congress, 29 magmi-meeting po kayo kung walang anumang aberya o anumang issue, magko-convene na kayo sa impeachment court, trial na kinabukasan. So July 30 dapat may trial na. Remember, magte-take pa kami ng oath, yung 12 na papasok. Opo, sir, pwedeng 29, mabilisan lang naman yung oath, sir. Mabilisan, sandali lang yun, formality lang yun. Na kailangan requirement lang, hindi lang formality, kundi requirement yun. Opo, may toga na kayo, sir. Sinukatan na kayo. Nagsukat ka na? May iba kasi sinukatan. Hindi naman nagbago yung yung sukat ko. So nung tinanong ako noon, sabi ko, yan na rin yung sukat ko, yung sa corona impeachment. Opo. Senator Lacson, kasi nung mga nakalipas na buwan mula nung pumutok tong impeachment case nga po, may mga batikos po sa Senado na may delay na nakikita, may mga binabanggit po ang Senate President na wala naman sa Constitution, may mga ganun pong aligasyon, kumbaga. Kayo po bilang tatayong Senator Judges, ano na lang po yung gusto nyo sanang mangyari once na mag-start po itong impeachment trial? Sana po ba wala nang delay, kumbaga magtutuloy-tuloy na? Ano po yung gusto nyo sana? Forthwith. hindi fifth with, hindi sixth with. Forthwith. Yeah. Yun ang sinasabi ng Constitution. Huwag lang tayong tumaliwas o huwag tayong mag-interpret ng napakadaming interpretasyon, gawa ng napakaraming interpretasyon sa wordings ng saligang batas. Hindi kami maliligaw eh. Kasi ang masama, yung each and every word, ini-interpret ng kanya-kanyang interpretation. So doon na lang kami, napaka-basic naman yun, di ba? Try and decide. O di try and decide. Opo. Pagka in-interpret natin ng napakaraming pamamaraan, magkakagulo-gulo talaga eh. Kasi bawat isang abogado may kanya-kanyang interpretasyon. Nautan na yan, forthwith tungo sa daang matuwid. Sir, ito po. So abangan po natin pare-pareho syempre yung sa impeachment. Ito pala, sir. Ano po ang epekto sa mga senator judge sa paglilitis ng mga statement ho na number one, ni Presidente sabi niya hands off siya, wala siyang kinalaman dyan. Pangalawa, yung pong statement ng Vice President na 2028 elections ang issue dito, front runner daw po siya. Gusto lang siyang i-eliminate po sa eleksyon. Dapat may blinds kami dyan na para kaming kabayo na isa lang yung direksyon namin. Huwag kaming madidistract do sa mga statements outside of the issues na nakapaloob sa impeachment trial. Kasi pag pinakinggan namin yung komentaryo ng Malacanang, komentaryo nitong nasa Sakdal, medyo magugulo pa yung isip namin. Di ba? Parang halimbawa yung jury system sa Estados Unidos, naka-sequestered nga sila eh. Wala silang contact sa outside world. Talagang doon lang sila nakapokus pag nanonood silang trial para mas ma-appreciate nila yung takbo ng ebidensya. Dapat ganun din ang attitude namin. Huwag na kaming pa-distract doon sa salita ng kung sino man tao. Ako ganun ang focus ko eh.
maski nung sa corona impeachment, talagang ang pinapakinggan ko lang yung takbo yung flow ng trial at kung paano na ipepresenta yung mga ebidensya. Tama si Senate President Enrile na ang judge, magtatanong ka lang para i-clarify mo kung hindi maliwanag yung sagot ng depensa o yung sagot ng prosecution. Hindi kami itong parang debate sa pagpasa ng batas na lahat kami gusto magtanong. Gugulo. Makikinig lang kami doon. Hindi yung wala yung pasiklaban na, of course, yung iba nagpe-prepare. Makinig lang kami. Ngayon, kung merong hindi malinaw para sa amin, alam mo, may sinagot yung defense team o yung lawyer ng defense na hindi malinaw para sa amin. Pa-clarify lang namin yon. Hindi kami mag-express ng sarili naming opinion tungkol sa takbo ng kaso. Ito yung doon nauso yung nung corona trial, yung 2 minutes na clarificatory question. Yung 2 minutes na nagiging 10 minutes. Dapat time-bound yun. Parang para i-clarify mo lang kung ano yung ibig sabihin ng depensa kasi hindi mo masyadong naliwanagan. Pero para kami mismo magtatanong na para kami prosecutor o magtatanong kami sa prosecution na para kami in defense, wag naman sana ganun. Kung hindi, alam mo, pagmamasling kami, obserbahan din kami ng mga nanonood dyan kung ano yung demeanor namin as judges We must always bear in mind that we are senator judges. We are not members ng prosecution team o ng defense team. Kami yung judge mismo. Dapat kailangan nandun lagi yung takbo ng isip namin. So yung mga statement ho ng Vice President na may kinalaman lang ito sa eleksyon, ano po yun? Statement niya yun. Hanggang doon na lang yun. Basta dapat sa mga senador, focus lang kayo sa mga ebidensya. Hanggat maaari, wag nang pumasok sa tenga namin yon. O kung pumasok man sa kanang tenga, dapat tuloy-tuloy lalabas sa kabilang tenga yon. Maliban na lang yung talaga Aminado naman sir, 'di ba, na talagang mga pro Duterte. Lantara naman 'di ba? Meron si Senator Robin Padilla nga, sabi niya kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte siya. Mangangamoy Duterte. Sir, ang mga senador, paano po dapat mag-behave? Paano dapat din magsalita bilang mga senator judges na? Behave and speak like judges. Paano po ba yun? Lahat naman kami naka-observe ng trial sa RTC, Sandigan Bayan, maski pa paano may mga experience kami na, o kung hindi man, nakakapanood kami sa video ng mga hearing sa korte. Dapat ganun ang demeanor namin, ganun ang behavior namin. Mag-act kami as real, and actually, judges talaga kami. So dapat yun ang demeanor namin. Huwag kaming mag-aacto na para bang nakikialam kami doon sa presentation ng ebidensya o pagdidepensa ng ebidensya. Let's leave it to the defense team at saka prosecution team. Nandun kami para makinig at mag-appreciate ng ebidensya. Kung kulang, di pagdating ng takdang panahon, nang tapos yung trial, mag-acquit kami. At kung wala kasing clear guidelines kung ano ba yung parameters, yung threshold ng ebidensya di ba? Hindi naman, kasi sa korte malinaw di ba? Beyond reasonable doubt. Kailangan talaga kumbinsido yung huwes na walang kaduda-duda na yung tao nag-commit ng crime. Yun naman pag administrative naman, preponderance of evidence. Na hindi naman kailangan beyond reasonable doubt yung pag-render mo ng guilt or guilty verdict. Preponderance lang. Pwede mo ng desisyon na guilty ka. Ngayon, sa impeachment court, walang ganong pamantayan, walang ganong parameters. So yun, siguro in between nung preponderance of evidence at saka yung guilt beyond reasonable doubt, doon kami maninimbang, yun ang flexibility namin. Na kung ina-presenta yung ebidensya, saan kami lulugar. Ako, at the very least, wag kaming bababa pa doon sa threshold ng preponderance of evidence. Kasi kung kulang talaga, kapos talaga sa ebidensya, walang preponderance, ako mismo, I'm speaking for myself, mag-a-acquit ako. Pero kung lampas siya sa threshold ng preponderance of evidence, maski kapos siya doon sa guilt beyond reasonable doubt, ako mismo, mag-convict ako. Ayun, kasi impeachment, hindi naman ito yung makukulong yung Ang isa lang naman ang parusa dito, tatanggalin Tanggal and hindi perpetual disqualification, sir. Walang kulong,
Walang multa, wala maski ano. Talagang isa lang, pag nag-guilty verdict ka, isa lang ang pupuntahan ng respondent. Yung sa'y matanggal sa pwesto, and yun nga, pwedeng may perpetual. Kasi kung wala namang kulatilya doon sa, hindi ko sure yung perpetual disqualification, no, kung kailangan pang isama sa desisyon ng impeachment court or nakapaloob na yon na pagka na-convict, parang inclusive na doon yung perpetual disqualification. Kasi yung sinabi ho ninyo na behave and act as judges, kasi days after pong manumpa as impeachment court judges, kasama ni Vice President sa Malaysia, sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Pero hindi rin man natin pwedeng husgahan sila on the basis of yung sinamahan nila, malapit sila. Kasi hindi rin natin alam na in the course of the trial, kung halimbawa makita nilang napakabigat ng ebidensya at sila'y mananagot sa taong bayan. Remember, ang huwes naman namin, hindi naman kung sino eh. Ang huwes namin yung constituents, yung mga bumoto. So sila naman, kung tatakbo sila sa susunod, pwede sila mahusgahan on the basis of their actuation or decision base doon sa takbo ng ebidensya na kung napaka-obvious na dapat nag-convict sila pero nag-acquit sila, ang pananagutan nila sa taong bayan, di ba? Siguro kasi elected officials. Opo, pero siguro pagka naglilitis na, wala nang ganung public events na sasamahan. Oo, pagka trial proper na. Sir, ito po. Individual na yun, decision. Kung gusto pa rin nila sumama, hindi naman sila pwedeng pigilan. Pero yung pananagutan na nila sa mga nakakasaksi sa kanilang mga ginagawa. Ayan. And then, sir, bilang kayo po ay record nyo naman, sir, na nakatutok talaga kayo sa budget. Isa po sa pangunahing issue laban po sa Vice President ay yung confidential funds niya nung siya ay bilang Vice President at saka po bilang DepEd Secretary. Oo, yung isa nga, 2022, yung 125 million ba na hubos ang 11 days. Opo. So, sir, kailangan ho ba mag-introduce po ba kayo ng reform sa usage and reporting po ng confidential funds? Nandiyan naman yan, malinaw naman ang guidelines yan, pati ng COA. Ang hindi ko lang maintindihan, yung Quadcom, hindi naman sa pinupulaan ko sila, pero ito observation ko lang. Para sa akin, parang hindi dapat na ang hinahanap nila birth certificate ni Mary Grace Piatos. Kung ako yung nandun sa Quadcom, ang hanapin ko, sino ba sa real life ang nagre-representa kay Mary Grace Piatos? Kasi remember, pagka confidential intelligence fund, talagang matuwid lang na gumamit ng aliases kasi classified yung information at hindi mo pwedeng ibulgar kung sino yung binibigyan mo ng dinidisburse mo ng intelligence fund para gamitin sa intelligence work. Hindi wala talagang record sa PSA yun kasi nga. Wala talaga. Hinahanap nila birth certificate ni Piatos. Walang birth certificate si Mary Grace Piatos. Alam naman natin na alias yun eh. Ang dapat hinahanap, ang tinanong nila, well of course, subject to COA, kasi ang pwedeng mag-conduct ng special audit and I assume, rightly or wrongly, na yung COA nagsagawa na ng special audit tungkol sa confidential intelligence fund and intelligence fund ng DepEd, na kung saan dapat na-establish na nila kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino yung iba't iba pa na mga aliases na nandun sa naka-sealed envelope na mga tao na alam natin hindi totoong tao. So nung hinahanap nilang pilit sa PSA yung birth certificate ni Mary Grace Piatos, sabi ko, hindi nyo makikita yung birth. Ang hanapin nyo, sino ba si Mary Grace Piatos? Tsaka sino at yun ang hanapin nyo ng birth certificate kung existing man yung tao na yon. So yan pala dapat ang aralin ng House Prosecution Team. Hindi, nung nag-observe lang ako, hindi ko sila pinangungunahan. Pero dapat yun ang hinanap nila. Sino si Mary Grace Piatos sa tunay na buhay na tumanggap mismo ng pera, hindi naman tatanggap ng pera si Mary Grace Piatos kung talaga may na-disburse yung pera na yon sa isang totoong tao. Doon makikita, kung wala nagre-representa na realized person kay Mary Grace Piatos, talagang maanumalya yung paggagamit ng intelligence fund. So, sir, napakarami nito mga aliases eh. So sir, walang kailangan baguhin o gawa ng batas o i-reform po doon sa manner ng reporting po ng confidential funds? Hindi, nakapaloob naman yung mga pondo sa national budget. Ako, ang attitude ko,
ang bigyan na lang natin ng intelligence fund, yung law enforcement agencies at saka yung members ng intelligence community. Kasi natatandaan ko nung araw, Nimpa, sa isang budget deliberation, napansin ko, merong intelligence fund yung Philippine Racing Commission. So, ang unang tanong ko, bakit mangangailangan ng intelligence fund ang mga kabayo? So, pinatanggal ko yun. Sabi ko, alisin natin to. Hindi kailangan ng Philippine Racing Commission ng intelligence fund. Naalala ko yan, sir. Karera ng kabayo yan eh. So, yun, napatanggal ko yun. So, sa deliberation ng budget, yan ang i-insist ko na huwag natin bigyan ng intelligence fund yung mga ahensya ng gobyerno na hindi nangangailangan ng intelligence fund kasi maano lang yan, masasayang lang. Remember, Nimpa, ito yung nakakapangilabot na sitwasyon natin ngayon, yung fiscal situation ng bansa. Put it in very simple terms. Every day, we spend 16 billion pesos. Every day, we earn as revenue tax at saka non-tax, 12 billion pesos. So every day, kailangan umutang tayo ng 4 billion pesos. O isipin mo yon, yung kung ganun kasimple yung na lang natin i-analyze yung sitwasyon natin. No, na okay lang naman mangutang tayo, pero i-invest natin. Huwag tayo mangutang para ipamigay do sa hindi naman karapat-dapat na tumanggap ng ayuda. Kasi katakot-takot ng ayuda. Kaya ang isa sa mga bills na ipapile ko, i-consolidate lahat ng forma ng ayuda under 4Ps, expand na lang natin, enhance natin yung 4Ps, pero at least, ito is saklaw ng batas, yung 4Ps, di ba? May batas yan eh. Tapos, I think, 1 something, na naandyan, merong guidelines at merong pag-aaral, merong proper vetting na ginawa yung executive department kung sino yung dapat bigyan. At yung mga nandyan sa 4Ps, sa listahan yan, may mga mag-graduate na pamilya. May nabasa nga ako, mga magna cum laude pa yung anak noong beneficiary ng 4Ps. Ibig sabihin, nakinabang, nakatawid sila, kaya pantawid pang pamilya. Pero pagka binigay mo doon sa namimigay ng ayuda, may mga nagpapahanap nga ako ng video eh. Kasi may mga nagsabi sa akin na bababa sa kotse para tumanggap ng akap. Oh, wow. Kapal na mukha. Grabe naman. Isipin mo naman yun. Sinasayang mo yung pera ng bayan. Yes, bakit naman ibibigay mo doon sa bababa sa kotse kung todo may alahas para tumanggap ng ayuda? Nagpapahanap lang ako ng sapat na ebidensya patungkol doon kasi nireport lang sa akin doon. Maraming mga iba ibang sources naman nagsabi sa akin. Nakita nila mismo na merong ganon. So, ang isa sa mga priority bills na ipapile ko, i-consolidate na natin lahat, AKAP, AIX, MAIP, tupad, kung ipasok na natin lahat para na-bebet properly. At saka talagang ang nag-iimplementa yung ahensya ng gobyerno, hindi yung legislator. Ang sinasabi ng legislator, hindi naman kami nag-i-implement. Ba't kayo nandun pag nadidistribute? Tapos yung mga mayor, sinasabi niya, pasalamat kayo kay Congressman so-and-so, pasalamat kayo kay Senator so-and-so dahil sa kanya nang galing itong ganito, itong gano'n. Hindi naman kami para mag-implementa. Napaka-basic naman yan. Kami yung nagbabalangkas ng batas para implementa ng executive department. So napakamali. Isipin mo yung 4Ps, ano nangyari sa 2025? 114 billion. Yes, sir. Yung pondo na nakalaan. Anong ginawa nila? Di ba sa BICAM? Binawasan ng 50 billion, naiwan na lang sa 4Ps, 64 billion. Paano ngayon yung mga nakalistang beneficiary? Maraming madi-denied. Tapos yung tinanggal nilang 50 billion, kinalat nila sa iba't ibang ayuda. Ang masama pa, di ba, narinig natin, wala naman yung version do sa merong 26 billion. Biglang sa BICAM, sumulpot yung 26 billion. Ang masama, pinarte pa. Ng AKAP, pinarte pa. Yung 21 sa House, yung 5 sa Senate. Di ba napakahalay? Naku, sabi sa inyo, maano sa budget si Senator. Marami pa akong gustong itanong actually. So sir, magte-take to tayo ha. Suki natin si sige, sir. tapos sa oras. Opo. Sir, naku, nagpapasalamat po kami sa inyong mga paliwanag at sa uulitin po, sir. Thank you so much po. Thank you Nimpa. Thank you, Isa. Ingat Thank po kayo you, sir. palagi. Naglalagablab ang mga reaksyon sa ating Kasi di ba Facebook si kasi